may dala ka niyan. Pagbalik, laki talaga ng dala. Dito na agad, may kagat ka. Hindi natin alam yung kasalanan eh. Yan yung sinabi ni Pablo eh. Hindi naman kasi alam yung kasalanan eh. Kasalanan ba yun eh? Ikakamatay ba yun eh? Ikaka-impyerno ba yun? Diba? Hindi natin alam yun. Amen? Kaya anong gagawin natin? Ngayon, nung tayo raw manampalataya sa Panginoong Jesucristo, nalaman natin lahat yun eh. Amen. Nalaman natin lahat yun, kaya iwasan na natin ngayon kasi nalaman na natin lahat yun pala. Yes. Buong ngayon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yes. Amen ba mga kapatid? Amen. Kaya nga mga kapatid ko, kung sasabihin ng Diyos, mga kapatid, sundin yung kanyang standard, yung standard of righteousness, mga kapatid, sabi niya, sumunod kayo sa akin, mga kapatid, o i-demonstrate talaga ng Panginoon, mga kapatid, yung kanyang standard para sundin talaga. Hindi lang basta, mga kapatid ko, standard nito, kundi righteousness or standard of righteousness, mga kapatid. Then follow me, sabi ng Panginoon. Sumunod kayo sa akin. Ha? Kaya nga, ang standard ng Panginoon, mabigat eh. Bakit? Ano ba ang standard ng Panginoon, mga kapatid ko, pag pinag-usapan ng righteousness? Yung kanyang humility. Yung kanyang pagpapakumbaba, mga kapatid, humility is a great example of the qualities He demonstrated. Ano yun, mga kapatid? Basahin natin. Sa Philippians chapter 2. Ito yung mabigat. Magagawa ba ito ng tao, mga kapatid? Kaya sabi ko, unless na matutunan ng tao ang mga salita ng Panginoon. 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Dati, anong iniisip natin? Ang iniisip natin noon, mga kapatid ko, lagi, ano tayo? Pansarili, kaisipan. Pero sabi ngayon, nung tayo manampalataya, sabi ng Panginoon, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Amen. Yan yung Panginoong Jesucristo. Yes. Yun yung kanyang kababaang loob, mga kapatid. Let this man be in you which was also in Christ Jesus. Yun yung pagsunod niya, mga kapatid. Binaliwala niya lahat ang kanyang pagka-Diyos, sinubad niya, nagkatawang tao siya, nakihalubilo sa mga tao, mga kapatid. At yun yung simbolo ng pagpapakumbaba niya, mga kapatid. Para sa kanyang pagpapakumbaba, matanggap din ng tao ang kaligtasan. Yes. Kaya kung di siya bumaba, wala tayong kaligtasan. Hindi siya nagkatawang tao. Marami sa mga inutusang mga tao, mga kapatid, para magdala ng kanyang mensahe. Di ko lahat, mga kapatid. From dispensation 1 up to dispensation 5, mga kapatid, di ko lahat. Siya dahil si Eva, bigo siya dahil kay Eva, mga kapatid. Pagdating kay Abel at kay Cain, bigo siya. Pagdating kay Noah, bigo pa rin siya sa mga tao. Pagdating, mga kapatid, kay Abraham, bigo pa rin siya, mga kapatid, sa mga tao. Pagdating kay Moses, mas lalong bigo ang Diyos. Kaya siya na lang. Yes, amen. Kaya siya na lang ang pumunta rito, mga kapatid. Para mabuo yung New Covenant. Amen. Yung New Covenant na yun, na mabuo, na ang New Covenant na yun, siya, mga kapatid ko, yung Creator. At dahil siya ang Creator, siya yung susundin. Lahat ng creation niya, susunod sa kanya bilang isang Creator. Yes. Kaya susunod, kaya nga, if you love me, kung mahalin niyo ako, sabi ng Panginoon. You must obey my commandments. Marami, mga kapatid, hindi sumusunod sa Panginoon Jesucristo, hindi talaga mahal ang Panginoon Jesucristo. Ang pagsunod kasi may kaakibat, mga kapatid. You have to pay the price. May kaakibat talaga yun, mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon Jesucristo. May kaakibat talaga halaga yun, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga dito, mga kapatid, hindi lang, mga kapatid, ipinapahayag ni Jesus Christ ang kanyang standard, mga kapatid, para sundin. Meron pang helper. Jesus not only demonstrated His standard of righteousness for us to follow, but He sent the Holy Spirit as a helper. Katuwang.
Yung pa yung Holy Spirit, mga kapatid, ha? Bilang katuwang, John chapter 15. Verse 26. Datapat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa akin. Yan. 16:15 ng John ulit. Ang lahat ng mga bagay na nasa may akin, kaya sinabi ko na siya'y bubuhat na sa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ayan, yun yung Holy Spirit, mga kapatid. Para masunod natin ang standard ng Panginoon, yung righteousness ng Panginoon, mga kapatid. Para ito yung garantiya, mga kapatid ko, sa atin. Hallelujah. Na tayo ay maligtas, mga kapatid, mayroon tayong katuwang. Sa John chapter 14, verse 26, kapag ang Espiritu daw ay darating sa atin, siya ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Amen! Amen. O, palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Kaya hindi tayo matatakot, mga kapatid. Sa ating buhay, sabi ko mga kapatid, tinanggap ko na, mga kapatid ko, ang Panginoong Jesucristo, nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, wala kang dapat ikatakot, mga kapatid ko, regarding sa salvation mo. As long, mga kapatid, that you obey His words. Pag sinusunod mo ang kanyang mga salita, hindi ka na matatakot kahit saan ka pa makarating. Kasi meron kang helper eh. May katuwang ka na siyang magtuturo sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Kaya pag pinag-usapan ng salvation, tuturuan ka, mga kapatid ko, ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 13. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga ngamatay kayo. Dapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos. O ano pa ang problema, di ba? Yes. Wala kang dapat ikakatakot kasi pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Hindi daw natin tinanggap ang Espiritu ng pagkalipin o pagkatakot, mga kapatid, kaya wala kang dapat ikatakot, hallelujah, regarding sa salvation mo. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Yun yung importante. Kaya nga, sabi nga, mga kapatid, sa verse 15, sapagkat hindi muli tinanggap ang Espiritu ng pagkalipin sa ikakatakot, dapat tinanggapin ang Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito sumisigaw tayong Aba, Ama. Ang ibig sabihin, mga kapatid ko, hallelujah, ng Aba, mga kapatid ko, Ama, ibig sabihin, mga kapatid, Father. Meron kang Ama, mga kapatid ko, meron kang malalim na relasyon. Meron kang malalim na relasyon. Pag tinawag mo siya Ama, ibig sabihin malalim ang relasyon mo sa Kanya. Amen. Hindi ka pwede magtawag ng awa na sa langit. Kaya nga marami, mga kapatid, mga lasing ba, tumatawag ba sa Diyos? Mga babae rin, hindi tumatawag sa Diyos yan. Nakakaya sa kanila eh. Wala silang relasyon eh. Ang tumatawag lang, pwede ko tawagin tatay ko, Father, Daddy, kasi meron kami relasyon. Ang anak mo, tumatawag sa iyong ama, meron kayong relasyon. Ganon din na, mga kapatid ko, sa ating spiritual father. Kaya natin siya tinatawag na ama, dahil meron tayong karapatan tumawag ng ama sa kanya, dahil meron tayong malalim na relasyon. Tawag-tawag ka ng ama, di mo naman siya karelasyon. Yes. Diba? Maraming tumatawag eh. Pero hindi na lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, makakapasok sa kahanan ng langit, kundi ang lamang sumusunod sa akin, amang nasa langit. Matthew chapter 7, verse 21, malinaw yun. Baka may tawag ka ng tawag ng ama, iba pala yung amang sumasagot. Amen. Yun. Pagka ang lasing ko tumatawag, yun yung sumasagot. Yung ama ng sanlibutan, John 8:44. Ang iyong ama ang siyang jablo.
Kapagkat sinusunod nyo ang kanyang mga ginagawa, palibasa siya malupit. Ayun, pagka ang isang taong masama, tumatawag ng Ama, yun, ang sasagot yung Ama nasa sanlibutan. Wala namang relasyon eh. Kaya pagka ang tao may relasyon sa Panginoon Diyos, ito karapat dapat tumawag ng Ama. Everybody say amen? Amen. Kasi nga, pag sinabi Father, mga kapatid, sa Aramaic term, mga kapatid ko, yung sabing Aba, Ama, means Father. Meron ka, mga kapatid ko, malalim na relasyon sa Kanya. Malalim na relasyon, mga kapatid. At nakadepende ka raw dito. Ibig sabihin, wala kang takot dito, mga kapatid, kasi meron kang relasyon sa Ama mo nasa langit. Kaya pwede mo siya tawaging Daddy, Father, Ama. Amen? Amen. Kaya hindi natin tumatawag sa Ama, sa ating Panginoon sa Kristo eh. Ano eh, ino-honor ng Panginoon eh. Eh kung wala kang relasyon. Manampalataya ka muna. Pagkatapos mo manampalataya, newness of life muna. Obey His gospel para magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Kanya. Pag wala kang malalim na relasyon sa Kanya, wala kang karapatan na tumawag sa Kanyang Ama. Amen. 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 Diba? Kaya marami mga kapatid. Marami sa totoo lang. Kaya nga ngayon, bibig mo mga kapatid, yung pinanggalingan natin simbahan, legal na daw pala no? Yung marriage. Hindi na magkasal ng bahay, na pala yung lalaki, pala yung babae. Bibig mo, baka sa tawag-tawag ka ng Ama, sampalin ka pa yun. Pinayagan yung same-sex marriage. Parang mamaya, may lalapit ka sa pastor, papakasal ako sa'yo. Mukha to babae, pastor, pero... Diba, pinayagan na. Si Aiza nga na-engage. Nakakalungkot, ano? Pinayagan na kasi ni Obama. Sa Amerika, pumayag na eh. Pumayag na rin itong si Pinoy. Grabe yun, nangyari. Wala na sa amin, sa salita na kasi galit nga talaga ang Panginoon din. Pinalitan nila yung katutubong pamataya talaga ng Diyos, lalaki, babae. Ang babae, mga kapatid, ginagamit na yung kasuotan ng lalaki. Ang lalaki, ginagamit na ang kasuotan ng babae. Yung babae ngayon, ang lalaki, baliktad ngayon eh. Baliktad sa totoo. Ang babae ngayon, mga kapatid, nagpapasyete. Ang lalaki ngayon, nagpapahaba ng buhok. O diba, baliktad? Ang lalaki ngayon, nagbabra. Ang babae ngayon, nagpa-flat ng dito. Na anuhan nila. Baliktad talaga. Tinatanggal. Yung iba, nagpapalaki. Yung iba, nagpapatanggal. Papahaba ng buhok. Nag-i-enroll mga kapatid ko sa martial arts para maging lalaki lang. Mga babae. Pero mo, pinayagan na nila. Amen. Amen. Pero hindi, pwede magbago eh. Sabi ng Bible, mga kapatid, di ba? Sa Hebrew chapter 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ano yung aral niya, hindi pwedeng baligin. Yes. Ano daw bang masama pagka nagmamahalan? Huwag nyo. Nagmamahalan ng maling lalaki. Ha? Kademonyuhan yun. Yes. Sangral Amen. nga yun eh. Yes. Nagmamahalan ng maling babae. Anong gagawin nyo? Ha? Magpapagyan kayo. Wala. Hindi nilalang ng Diyos yun eh. Ang nilalang ng Diyos, lalaki at At babae. babae. Amen. Walang nilalang na bakla, walang nilalang na tomboy, mga kapatid. Na paglabas, kung batang lalaki, uwe, na ganyan at uwe, pag ganyan, wala. Pag lalaki talaga ang boses doon. Ang problema, pinalitan nga mga kapatid yung aral eh. Kaya ang nasusunod talaga, yung righteousness ng Diyos, apart from the law. Batas yan eh. Yes. Batas ng tao yan eh, pinairal nila eh. Pinirmahan niya ng tao, batas ng tao, mga kapatid, sinusunod ng tao. Ang tanong, ang batas pa ng Diyos, mga kapatid ko, sinusunod yan? Hindi. Yes. Ang salita ng Diyos na nanatili talaga, mga kapatid. Amen. Na ang kasalanan,
Sa harapan ng Panginoon, kasalanan yun, mga kapatid. Yes. Ha? Hindi po pwedeng baguhin